Mr. Chair, how Yes. can we be sure if the video that is going to be presented before the committee is totally unedited? We will... Knowing this person who has a lot of criminal records, Mr. Well, Chair. we will... Hindi naman po sa maganda yung sinasabi ni ni Senator Jinggoy Estrada patungkol sa akin, para namang ako talagang hinuhusugahan, ako'y may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador na-convict na po. Ay wag naman po. Alam mo, Mr. Morales, alam mo, Mr. Morales, Senator Jinggoy, please. huwag mong pakikalaman yung kaso ko. Problema ko yun. Yung kaso mo ang ayusin mo. Your Honor, ang kaso ko po, Your Honor, hinaharap ko naman po. At ako hindi Order. Mr. Chair, Yes. topic. Ano status ng mga kaso mo, Picoy? Sir, yung iba po na dismiss na, yung iba sir na under appeal sir. Walang conviction? Yung robbery extortion sir, under appeal po. I-appeal po namin. Hindi ka na-convict? Na-convict sir, pero Join the club. Thank you sir, salamat po. Welcome. Thank you sir. Mr. Enriquez, ano ba Yes, yung Mr. Chair. conversation ninyong dalawa? Mr. Chairman, bago po yan, with the permission of Senator Yes, Jinggoy, go ahead. we just saw a video which Mr. Morales took from his own recording of the CCTV Recording in house. progress. Would that be correct, sir? Yes, Your Honor. Putol po eh. Sino po nag-edit? Yun po yung downloaded po doon Hindi sa po, dito po putol sa po eh. Hindi pa naman sila nag-goodbye sa isa't isa eh. Wala na eh. yun po nag-automatic po yung Your Honor dito sa memory sa cellphone, Your Honor. Nasan po yung kabuuan? Ang hirap naman po magpresenta tayo ng video na pinutol lang po sa kagusto nating iputol doon. No? Nagkataon yun ang sabi ng cellphone. Kabuuang video po, nasan po? Nandito po sa cellphone, Your Honor. Pakisubmit po sa komite, Mr. Chairman, if you may. Yes, and number please submit to this committee the unedited recording of your Yes, CCTV. Your Honor. And number two, sino po naglagay ng mga dialogue? Bali, nagpatulong po ako Sino nga po? sa pamangkin ko po. So kayo na lang po ang nag-supply ng mga nakasulat doon. Hindi naman po yan AI na lumalabas doon sa CCTV nyo na yung sinasabi ay malabas. Hindi naman po, Your Honor. So interpretasyon nyo na lang po yun, yung mga nakasulat doon. Based po doon sa sinasabi po. Pagkakarinig nyo. Apo. Apo. Thank you, Thank Mr. you, Chairman. thank you. At yun naman po, bali, kinonfirm naman po nung Yes. kaibigan ko, Una- si Mr. Romeo Enriquez po. Unang tanong, bakit nandoon siya sa bahay mo? Si Mr. Romeo Enriquez. Bumisita lang po siya na bilang kaibigan at may dalang candy. Yun lang. Apo. kasi nga po, napanood niya po ako noong April 30. Napanood po niya ako doon yung sa nagkaroon po ng Senate hearing noon April 30, kinabukasan May 1. At napadaan lang siya sa bahay. Ngayon, nung nag-uusap kami, nagkukwentuhan kami patungkol dito sa Senate investigation, ang sabi niya, tumatawag sa kanya itong Eric Santiago na sabi niya, kilala mo naman yun. Oh, sabi ko, kilala ko yung taga Napolcom. Do you think kasama yun sa plano niya pagpunta sa bahay mo na mag-uusap sila or coincidental lang na tumawag si Santiago? Hindi ko po alam kung meron na silang previous na pag-uusap o ano man po. Basta Kaya nga, that very important na i-submit mo to this committee yung unedited recording para kailangan natin yun. Yes, Your Honor. Mr. Chair, how can we be sure if the video that is going to be presented before the committee is totally unedited? We will... Knowing this person who has a lot of criminal records, Mr. Well, Chair. we will seek the expertise of the PNP Anti-Cybercrime Group. Alam nila yan kung yan ay pinagputol-putol o unedited yan. So, yung buong recordings mo, okay lang sa'yo kung papuntahin ko sa'yo yung PNP Cybercrime Group para to retrieve the recording. If it's okay with you. Your Honor, Your Honor, ay parang hindi naman po sa maganda yung sinasabi ni ni Senator Jinggoy Estrada patungkol sa akin, para namang ako talagang hinuhusugahan, ako'y may kaso pa lang at hindi pa napapatunayan sa hukuman. Hindi kagaya po ang ating butihing senador na-convict na po. Ay wag naman po. Alam mo, Mr. Morales, Senator Jinggoy, please. huwag mong pakikalaman yung kaso ko. Problema ko yun. Yung kaso mo ang ayusin mo. Your Honor, ang kaso ko po, Your Honor, hinaharap ko naman po. At ako hindi Order. Please, silence. Una, Mr. Morales,
please do not question Senator Jinggoy dahil trabaho niya yan bilang senador at vice chairman ng committee na magtatanong sa'yo. Pero kung sinasabi mo na nasaktan ka dahil ikaw akusado ka pa lang, siya konbiktado na, tapos pinapalabas na masama ka, well, that's your opinion. Please, kasi insulting yan on the part of this committee. Hindi lang sa person ni Senator Jinggoy, pati ako as chairman, para bang harap-harapan, pinapahiya mo yung committee. Ako, I'm just advising you. Hindi ako galit sa'yo, just giving you a piece of advice. Si Senator Jinggoy ay nagpe-perform ng kanyang mandato as vice chairman of this committee. Kaya expect mo lang rin na magalit siya kung sinabihan mong gano'n. And we expect also na yung opinion mo na gano'n. Pero sana huwag tayo humantong sa personalan dito, ha? Mawawala tayo sa ating objective. Okay? Yes, Sir Honor. Patawarin niyo po ako. At nabigla lang Sir, po refrain from doing those personal ones. Mr. Chair, may we ask that the said statements be expunged from the records of this committee? So, any objection? Hearing none. Comsec, as ordered by the chair, you expunge those statements from the record of these proceedings. So ordered. You want to say something, Senator Jinggoy? Are we done with the gentlemen, si Mr. Santiago and Mr. Enriquez? Before I proceed with the question, Ganito, siya muna, tapos pagbigyan ko itong pangalawa kasi silang dalawa nakikita sa video, then afterwards sa kanilang dalawa, itong nasa kabilang linya. Sige. Kung okay lang. Yeah, pwede ko tanungin si Mr. Enriquez? Okay, go ahead. Mr. Enriquez, what were you doing in the house of Mr. Morales? Mr. Senator, I need to present my preliminary statement first to tell all. I am really hurt. How long is it, Mr. Well, maybe 5 minutes. All right. Sige, go ahead. Please, You With the can permission of the chair. Yeah, go ahead. Magandang tanghali po sa ating lahat. This day is very significant and historic. 107 years ago on May 13, 1917, our beloved mother, the Blessed Virgin Mary, appeared as the Lady of Fatima to 3 little children. A momentous event that transcends time and touches the divine. Today, May 13, 2024, allow me to invoke the intercession of the Lady of Fatima for guidance and enlightenment as we continue this hearing. As a Marian devotee, I will speak no lies but only truth to your honor. I am here before you not only as a resource person, but as a bearer of a message equally rooted in truth and reverence. Mr. Senators, I am fully aware of the solemnity this occasion demands. Echoing the wise words of Senator Chis Escudero, during the last hearing, I affirm that everything I present will stem from personal knowledge and not hearsay. This testimony is my sacred pledge to truth, for truth is my master. Truth, like love and laughter, cannot be hidden. It cannot be suppressed and be hidden like the moon and the sun. Ang katotohanan ay hindi mapipigilan at maitatago tulad ng buwan at araw. During the May 7 Senate hearing, Morales mentioned in his testimony that his malapit na kaibigan, ako po yun, visited him on the day after the April 30 hearing. Para po sa kaalaman ng lahat, ako po ang siyang tinukoy na malapit na kaibigan ni Morales. Ano nga ba ang kaugnayan ko kay Morales? Morales calls me Kuya even though he is older than me. Being called Kuya, which is an Arabic lexical item that conveys respect, is an honor for me. Yes, he called me Kuya, for we shared similar life experiences which are mostly experiences of pain and suffering. Tulad ni Morales, ako po ay tinanggal din sa PIDEA. Ngunit sa ibang kadahilanan at panahon. Umalis ako sa PIDEA noong 2016 matapos kong questionin at labanan sa Civil Service Commission ang hindi makatarungang paglipat-lipat sa akin sa posisyon ng dating Director General ng PIDEA. Hindi po biro ang mawalan ng trabaho bilang isang ama ng pamilya. Habang pending pa ang resolusyon ng Civil Service Commission, nagpasya akong mag-apply at makipagsapalaran bilang isang seafarer sa isang prestihiyosong barko sa Amerika bilang miyembro ng Safety and Security Department.
habang si Morales naman ay nakipagsapalaran sa Japan upang magtrabaho para matustusan ang mga pangangailangan ng aming pamilya. Opo, nagtrabaho po kami ng walang kapaguran, tulad ng lahat ng iba pang OFWs. Hindi po naging madali sa amin ng sobrang lungkot na mawalay sa aming pamilya. Bumalik ako sa Pilipinas noong 2018 at si Morales naman noong 2019. Nagtrabaho ako sa DOJ Office of Cybercrime noong Oktubre 2018. Matapos ang higit 4 na taong paghihintay, ako ay pinaburan ng Court of Appeals na naghatol na hindi makataruan ng ginawang reassignment sa akin ng dating Direktor General ng PIDEA, na siyang nagresulta sa illegal na dismissal sa akin. Kaya naman pinag-utos ng Court of Appeals na ibalik ako sa aking dating posisyon sa PIDEA kasama ng pagkakaloob ng aking back wages sa humigit kumulang 4 na milyon. Ang desisyon ay naging pinal at executory sa kautusan na rin ng Korte Suprema noong October 2019. Sa kabila ng kautusan ng hukuman na ibalik ako sa PIDEA, minarapat kong manatili sa DOJ Office of Cybercrime hanggang ngayong kasalukuyan. Dahil sa pareho naming karanasan sa PIDEA ni Morales, madalas kami nag-uusap upang talakayin ang mga balita tungkol sa PIDEA at ang aming mga dating trabaho. May mga pagkakataon rin na sumasangguni si Morales sa akin tungkol sa aspeto ng cybercrime at iba pang cybercrime-related topics. Sa maraming pagkakataon, nagpapalitan kami ng kaalaman o ideya sa mga bagay na patungkol sa dangerous drugs. Kung kaya naman ay hinimok ako ni Morales na sumama sa kanyang NGO, Anti-Drug Advocate Laban ng Pamilyang Pilipino, na akin naman pinaunlakan na may reservation sa aking limitadong oras. Ito nga marahil kung bakit itinuring ako ni Morales na isang malapit na kaibigan at nagpapasalamat po ako. Mr. Senator, few days after Maharlika circulated the alleged PIDEA classified documents in social media and Morales informed me of this, I immediately advised Morales not to participate on the issue considering the current political situation confronting our country today. The impact of such revelation and the possibility that it be used for political cause. Matagal ka nang wala sa PIDEA. Huwag ka nang makialam. Pinayuhan ko siya na huwag siyang makisali sa ganyang issue at matagal na nga siyang wala sa PIDEA. Weeks leading to April 30 Senate hearing, apparently certain of his conviction to attend the Senate hearing, I asked Morales to bring with him copies of documents, kung meron ba talaga. Sworn statements of his confidential informant, or at least pictures man lang to support his claim. Unfortunately, none of these pieces of evidence were presented by Morales on April 30 hearing. I followed intently the flow of the April 30 hearing. Morales' credibility was clearly doubted because of his past record of cases, both administrative and criminal. Naramdaman ko bilang kaibigan ang sakit na kanyang pinagdaraanan noong April 30. Sino ba naman ang may gustong sariwain pa ang sugat ng kanyang nakaraan? For this reason, I was compelled to visit Morales the next day, May 1. Yun po yung nasa CCTV footage. In his house to help a friend in distress. But what transpired after that in his house needs to be clarified in its proper context for the guidance of all. I am now prepared, Mr. Senators, to answer your questions to the best of my ability. Maraming salamat po.